Welcome back mga ka-review, dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, actual footage, tubig binomba ng China sa barko ng Pilipinas sa Ayungin. Yan po, no? Yan po ang ating alamin mula po dito sa channel ni Aerial TV. Alright, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na rin po kayo kay Aerial TV mga karabin natin. Yan, ha? At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karabin natin. No? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po nating alamin ang balitang ito at bigyan po natin ng reaksyon. No? Ito na po. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Barko ng Pilipinas binomba na naman ng China sa Ayungin Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Mariing kinundena ng gobyerno ang panibagong insidente ng panghaharas ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, na nagsagawa muli ng resupply mission sa bahagi ng Ayungin Shoal kung saan naka-station ang BRP Sierra Madre. Kinumpirma ng National Security Council na kaninang 7:30 AM ng umaga nang muling tinangka ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na harangin ang barko ng Pilipinas kung saan nagsagawa pa ang mga ito ng napakadelikadong maneuver. Grabe ang bulan, no mga ka-review, oh. Tingnan nyo. Talaga naman. Alam nyo mga ka-review natin, parang itong China ay parang nanunukso na lang, no mga ka-review natin, no. Tingnan nyo po, oh. Kasi hindi po kasi talaga pumapalag ang Pilipinas, kaya parang diba, tinutukso-tukso na lang tayo nitong binubuli tayo mga ka-review natin itong China. So yun mga ka-review natin, no, talagang pinapakita po dito kung paano po harangin ng China ang ating barko na nagre-resupply dyan sa BRP Sierra Madre mga ka-review natin, no. Layo ng mga ito na pigilan ang isinasagawang resupply mission sa BRP Sierra Madre, na water cannon ng Philippine supply vessel na ML Kalayaan ng China Coast Guard vessel na may bow number 5203, habang ang supply boats na Anaiza May 1 at ML Kalayaan ay nakaranas din sa lubhang walang ingat at mapanganib na maneuver mula sa China Coast Guard rigid-hulled inflatable boats, sa loob ng Ayungin Shoal Lagoon sa kanilang paglapit sa BRP Sierra Madre. Gayunpaman, matagumpay na naabot ng dalawang supply boat ang BRP Sierra Madre. Ipinarating na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Chinese Foreign Ministry ang insidente at ipinoprotesta ang mga pagkilos na ito. Nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs at direktang ipinarating ang protesta sa pamamagitan ng Maritime Communications Mechanism. Mahigpit na dinidemand ng Pilipinas na umalis na kaagad sa paligid ng Ayungin Shoal ang mga Chinese vessels na responsable sa insidente.
Ayon sa National Security Council, ang sistematiko at pare-parehong paraan na isinasagawa ng People's Republic of China ng kanilang mga ilegal at irresponsableng pagkilos, ay naglalagay sa tanong at kaduda-dudang katapatan ng mga panawagan nito para sa peace dialogue. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagprotesta sa ika-58 na pagkakataon ngayong taon sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang kamakailan at ikalawang pag-atake ng water cannon sa isang supply boat ng Pilipinas, sinabi ng National Task Force West Philippine Sea noong Biyernes, November 10. Grabe no mga karibyo natin kasi diba napakaraming beses na palang gustong idaan ng Pilipinas sa diplomatikong pamaraan, diba mga karibyo natin, sa pamamagitan po ng pagsulat sa kanila, diba? Pero walang epekto mga karibyo natin, no? No effect, diba? Itong ginagawa ng Pilipinas, no mga karibyo natin. Yan, kung paulit-ulit lang nating susulatan itong China, mga karibyo natin, at paulit-ulit rin namang ginagawa ng China yung mga hindi dapat niyang gawin, no? Tulad ng pagbangga, tulad ng paghaharang sa ating mga resupply mission, di ba? Resupply boat. At itong pangharas at pangbubuli nila mga karibyo natin sa atin, kung paulit-ulit na lang din yan, di ba? At paulit-ulit din tayong susulat sa kanila, walang nangyayari mga karibyo natin, di ba? Sabi nga if you are doing the same thing, di ba? Tapos nag-i-expect ka ng kakaibang resulta pero wala rin naman, di ba? Ganun yung nangyayari mga karibyo natin Sulat tayo ng sulat sa kanila, di ba? Appeal tayo ng appeal sa international law. Wala rin naman nangyayari mga karibyo natin. Paulit-ulit na lang po mga karibyo, no, itong pangbubuli ng China sa atin, pero sabi naman po ng Task Force West Philippine Sea saka Navy, Coast Guard mga karibyo natin, may plano naman po sila. Yan. May plano naman po ang ating gobyerno, no? Hindi lang pwede sabihin nila, diba? Kasi executive session, parang ganun, private conversation. Yan Baka matulad ito sa Senado mga karibyo natin, sana wag naman na mag-leak naman yung ninyo, yung mga pinag-usapan ninyo. Wag naman po sana. Malalaman po yan. Baka malaman ng ating kalaban, diba? Yung point ko lang dito mga karibyo natin, kasi paulit-ulit lang po diba yung China, sinusulatan ng Pilipinas, ganyan-ganyan, tapos paulit-ulit pa rin nilang ginagawa itong gaya nitong napanood natin mga karibyo, diba? Nakakapanghina lang kasi walang nangyayari mga karibyo, diba? 53 attempts, diba? Na for diplomacy, pero walang nangyari. 10, na ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing ay naglabas na ng demarki sa Foreign Ministry ng China at nagprotesta sa mga aksyon ng China, matapos gumawa ang Coast Guard nito ng mga mapanganib na maniobra gamit ang water cannon laban sa isang resupply boat ng Pilipinas sa tubig sa Ayungin Shoal noong Biyernes ng umaga. Itinaas nito ang bilang ng mga diplomatikong protesta na inihain ng Maynila ngayong taon sa 58. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na nakipag-ugnayan na ang DFA sa Chinese counterpart nito sa pamamagitan ng Direct Communication Mechanism, na itinatag kasunod ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Chinese leader Xi Jinping. Mahigpit naming iginigiit na ang mga sasakyang pandagat ng China na responsable para sa mga ilegal na aktibidad na ito ay umalis kaagad sa paligid ng Ayungin Shoal. Ang pahayag ng task force, kinundena ng Pilipinas. Ayon sa task force, ang mga aktibidad ng China sa karagatan, lalo na ang unprovoked act nito laban sa mga sasakyang pandagat ng bansa na nagsasagawa ng legal na operasyon. Sinusuportahan naman ng Timor-Leste ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inihayag noong Biyernes ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.,
Nauna niyang nakipagpulong kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa Malacanang, kung saan pinag-usapan ng dalawang lider ang mga larangan ng pagtutulungan. I'm very happy to report that beyond the formalities of these exchanges, President Horta and I had a very productive and interesting discussion on the mechanisms and the modalities that with the experience of His Excellency in international affairs, the many suggestions and mechanisms that he brought to light that can be of use to the Philippines when it comes to the challenges that we are presently facing in the issues that are regarding the South China Sea, or as we refer to it, the West Philippine Sea. And this is with gratitude that we also have received the expressions of support from the President for the Philippines in terms of the rules, our adherence to a rules-based international law, to UNCLOS, and of all of the different issues that we are facing, geopolitical issues that we are facing around the world. Once again, the experience of the President has shown what the Philippines can do to further our discussion and our argument as to the continued adherence of all parties to a rules-based system and international law, and for rules-based system and international law. And for that, I thank him very much. And on a Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng Ngayon mga ka-review natin, ano po ang inyong masasabi dito sa isa na namang agresibong aksyon, di ba? Ng China dito po sa ayungin, mga ka-review natin, no? Patuloy po talaga ang pambubuli ng China sa kabila po ng napakarami na pong attempts, no, ng Pilipinas na makipag ayusin po ito sa diplomasyang pamamaraan, mga ka-review natin. Pero wala eh. Ba? Palaging ganoon at eto na naman ngayon, no? Anong masasabi niyo dyan, mga ka-review natin? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Right, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, no, mga ka-review natin, at wag din pong kalimutang mag-subscribe kay Ariel TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.